Naaalala nyo pa ba ang biglang sikat noon na si Marlu Arizala na naging instant heartthrob na si Sander Ford? Naku, siguradong bigla nyong naalala. Opo, siya yung biglang angat at sikat pero parang bigla ring naglaho ang kinang ng kanyang bituin. Siya nga ba ang may kasalanan at humila ng sarili pababa? O may dahilan ng kanyang hindi umano'y pagkapariwara? Muling nagbabalik, eksklusibo. Sander Ford is out. Marlu is in. Again. Sino ba naman ang makakalimot? Noong 2017, naganap ang pinaka-pinag-usapang makeover at greatest transformation sa buong bansa. Ang internet sensation naging instant heartthrob. Si Marlu Arizala, abay naging si Sander Ford sa isang iglap. Let's welcome Sander Ford! Kinakiligan ng buong Pilipinas, hinangaan ng mga fans, at dito nyo po siya unang nakilala sa ating programa. Goodbye, Marlu na nga, and say hello to Sander Ford. Palakpakan naman dyan! Pero sa mga nagka-amnesia na, refresher lang muna tayo. Sino nga ba itong si Marlu Arizala noon? Hi, my name is Marlu Arizala. 2015 nang pagpiestahan at umingay ang pangalang Marlu Arizala sa social media. Kasama siya sa grupong #5, ang mga batang bersyon noon ng grupong hashtag ng It's Showtime. Kami ang #5! Puro pagbabash ang inabot ng grupo ni Marlu. Ang numero 1 target ng netizens, walang iba kundi siya. Dahil daw ito sa kanyang nakakaumay na itsura. Nasaktan din ako pero sabi ko, dahil doon, sumisikat ako sa ginagawa nila. Binansagan pa siyang pambansang pinipig at kalapangit noon. Pero ikinibit balikat na lang ni Marlu ang ganong klaseng pambubuli. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga videos. Hi guys, nagawa po ako ng video. Naniniwala kasi siya, good or bad publicity is still publicity. At ang ending, ayun, nakilala nga si Marlu. Si Marlu ang naging pambato ng masang Pilipino noon. Sa kanya nagkaroon ng pag-asa ang mga Pinoy na pwedeng sumikat kahit daw hindi artistahin ang itsura. Nagkaroon ng mga oportunidad na maimbitahan si Marlu sa mga kapamilya show. Pinatikim sa kanya ang kaunting ningning ng showbiz. Pero hindi pa man nagiging sikat, nilamon na ng kakarampot na kasikatan itong si Marlu. Swerteng may kumupkop na bagong mga managers. Tinulungan siyang makabalik sa showbiz. Sa pagbabalik entablado ni Marlu, isang pasabog agad ang iniregalo niya sa iilang fans noon. Yung time kasi niyon, sikat ako because kung gusto mo magpailong, mahahanap mo ako eh. In a party, mayroon siyang kaibigan na nagawa ko, na nagandahan siya. So nag-text siya, sabi niya, Dok, si Marlu to, so ito yung background ko, and if kung gusto mo, pwede tayo mag-ex-deal or discountan mo na lang ako. Ang Marlu na binubuli, mag-iiba na ang kapalaran. Katuwang ang ating programa, sinubaybayan natin ang kanyang ultimate transformation mula konsultasyon, operasyon, hanggang sa grand reveal at tinaguriang kapanganakan ni Sander Ford. Naroon ang Rated K. Handa na ba kayong makita si Sander Ford? Let's welcome Sander Ford! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na. Tuwing nandito ka sa tabi ko, aking dilim.
mahigit po na 1 buwan po hindi ko siya nakita. Nag-ano nga po ako, nag-alala po ako sa kanya. Pero salamat po sa Panginoon. Kasi po naging success po ang kanyang yung pagpagawa po sa kanyang ilong. Lahat-lahat. O tatay, bakit ka naman umiiyak? Bakit? Hindi na. Nanibago rin lang ako at siyempre, dating kamukha ko. Mula noon, naging phenomenal ang pangalang Sander Ford sa buong bansa. Kabi-kabila ang naging guesting niya sa loob at labas ng Kapamilya Network. Natupad ang ultimate dream ni Sander, ang magbago ng kapalaran. Pero tila iba ang biro ng tadhana sa kanya. Ang mabilis na pag-angat ng kanyang karera ay siya ring bigla ang pagbulusok pababa at pagkapariwara. Ano nga ba ang totoong kwento? Bakit biglang lumamlam ang career ni Sander Ford? Scripted daw ang mga issues sa'yo. Tinatanong nila, mayabang ka pa rin ba daw? Ang minsang tinilian, hinangaan at naging short-time superstar. Nagbabalik sa pagkakataong ito, hindi para magpakilig, kundi para harapin ang mga kontrobersya at bintang sa kanya. Corina meets Marlu. Again, scripted daw ang mga issues sa'yo. Tinatanong nila, mayabang ka pa rin ba daw? Sa mahigit 8 taong nagdaan, ang mukhang huling nakita ng masang Pilipino ay isang mistiso, artistahin at hunk na si Sander Ford. Hindi na ngayon bakas ang karismang mayroon siya noon dahil lang humarap sa Rated Corina ngayon. Ang tunay ng muka at pagkatao na si Marlu Arizala. Totoo nga bang si Sander Ford ay out na sa kanyang buhay? Mas paninindigan na niya ang kanyang sarili bilang si Marlu ulit? Bigla kang naging phenomenal superstar noong mga panahon na yon. So ano-ano yung mga biglang dumating sa buhay mo noon? Nagkaroon po ako ng iba't iba pong mga projects. Meron ako sa mga piyesta. Nagkaroon po ako ng mga TV shows. Nagkaroon din po ako ng mga brand na gusto po mapapromote sa akin. Sobrang ang laki po ng bagay ng tinulong po sa akin ng Rated K that time po. Mula sa kasikatan, lumagapak sa lupa ang kanyang kapalaran. Nasangkot si Marlu sa iba't ibang iskandalo. May ilan na nagsabi, gawa-gawa lang daw niya ang mga issue para siya'y pag-usapan. Ito nga rin daw ang naging mitya para unti-unting talikuran siya ng mga taong nagtiwala noon sa kanya. So kabi-kabila yung mga issue na nakabit sa'yo, ano? Meron doon yung umamin ka na LGBTQ ka, pero nag-asawa ka. Opo. So ano ba yung totoo doon? Kung ano yung nasa paligid ko, kung ano yung ang tawag dito nakakasama ko, na-adapt ko po yung ginagawa po nila. So, feeling ko, kapag gumawa ko ng ganitong bagay, tama po yun. Kung magmataas ako sa isang tao, ala ko po, tama po yun. Okay. So, lahat po ng mga nangyari po sa akin doon, hindi ko po lahat yung ginusto. Lalaki talaga? Straight po. Straight talaga. Opo. Kaya nag-asawa ka? Opo. Inamin din ni Marlu sa amin na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng mga taong nagtiwala sa kanyang kakayahan. Pati na ang revelasyong wala siyang naipong pera noong in-demand pa siya sa showbiz. Akala ko normal lang yung gano'n na pag magulang, di ba po, sinasaktan yung anak. So, para sa akin po, inisip ko na lang po na, ay hindi, pangalawang magulang ko sila. So, tatanggapin ko kung ano yung mga consequence na binibigay nila sa ginawa kong kamalian. And then po, after po nung sunod-sunod na po yung mga project ko po sa Rated K po, hindi man lang umabot ng milyon yung kinita ko po sa kanila. Nakukwenta ko pa po, bago ako matapos sa kanila, siguro nasa mga 200,000 lahat po ng kinita ko sa kanila. Sa lahat po, pati po yung mga project ko, pati yung billboard, pati po yung commercial something, 15,000 lang po every labas ko po sa kanila. Ang TF ko po, wala akong naipon. Akala nila nung after nung lahat-lahat, okay na ako. Maganda na buhay ko, pero hindi po eh. Mapagpakumbabang inako ni Marlu, kasalanan niya daw mismo ang kanyang pagkabagsak. Nilamon kasi daw siya ng kasikatan noon.
Parang feeling ko po sobrang naano po ako sa pagiging sikat ko po. Kasi nabigla po ako eh. Ganun po, yung impact sa akin po. Sa muli naming face-to-face na paghaharap, gusto niya raw patunayan bagong Marlu na ang aking makakausap. Sa pangalawang pagkakataon, ipinakita sa amin ni Marlu ang bagong transformasyon sa kanyang sarili. Hindi na pisikal, kundi sa kanyang personal na buhay. May asawa na siya, ang dating binansagang pasaway at mayabang na Sander Ford. Tatay na rin siya ngayon sa 2 taong gulang na anak. Nagpapaka-responsable at nagpapakatino bilang asawa at ama. So ngayon na meron ka ng asawa at anak, ano nga ang nabago Sa akin buhay po, mo? kasi dati po talagang sarili ko lang iniisip ko kung saan ako napupunta, show, taping, tapos medyo may mga lakad kung saan po. Ngayon po kasi meron akong asawa, may priority na ako. Kailangan ko ng yung pera na dapat igagastos ko para sa sarili ko. Hindi na po pwede kasi may anak na po ako. Yung family ko, yung parents ko, hindi ko pa rin sila pwedeng kalimutan po. Dahan-dahan, muling bumabalik si Marlu sa sinag ng ilaw ng showbiz. Alam niyang matagal ulit na proseso ito, pero handa daw siyang maghintay. Sa paggawa ng mga vlogs, muli siyang napapansin. At ang asawang si Jenna, pinasok na rin ang mundo ng social media. So yan guys, malayos na ng tindahan. Sa tulong ng ilang mga fans, nakapagpatayo sila ng maliit na tindahan para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Bakit ko nga ba sinusuportahan at tinutulungan si Sander? Kasi nakikita ko sa kanya ang isang ama, asawa at anak na nagsisikap na maibigay lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. And I believe that he deserves a second chance. Buong pagmamalaking inamin ni Jenna, ibang Marlu na ang kanyang kasama. Mapagmahal at responsableng ama't asawa. Ang sakit lang po kasi na ang daming taong nanghusga sa kanya. Kahit po, hindi naman nila alam yung totoong story, yung behind po. Yun. So, po, parang natatouch po ako ngayon kasi talagang pinagpe-pray ko po yun araw-araw na sabi ko, mabigyan siya ng break. Gusto ko po matupad niya yung mga pangarap niya, yung mga hindi niya nagawa noon. Gustuhin mang bumalik ni Marlu sa telebisyon, wala pa raw pinto ang nagbubukas. May mga nagsasabi pang hindi na raw siya pang showbiz dahil bumalik na daw sa dati ang kanyang itsura. Ngayon, makikita natin yung diferensya nung unang transformation mo at ngayon. So better pa rin kesa nung una, pero ano bang nabago? Siguro po nagkaroon lang ako ng pagbabago na medyo tumaba po ako. Mas nagkalaman po ako before. Yung after nung rated K ko, medyo mapayat po ako kasi yung pagbata talaga ganun eh. Habang tumatanda po, yung nagkaasawa na din ako, napapansin ko laki na ng ganito ko. Tapos medyo nagkakaroon ako ng parang mga wrinkles po ba tawag doon. At saka pimples. Yes po. O bumalik yung pimples mo, di ba? Oo. Yun Tapos po. yung sa ilong mo ang pinag-uusapan noon eh. Nanatili ba siya? Actually, matangos pa naman po siya, pero hindi lang siya totally katulad nung before. Sobrang heal na po kasi niya. Kasi 8 years ago na po eh. Oo. So, ayun po yung nangyayari. Tapos nakikita po nila yung parang mga mark sa ano po. Ayun, oo. Minsan, ang kailangan lang sa muling pagbangon ay panalangin at pagpapakumbaba dahil angels are real. Sa pangalawang pagkakataon, ang Rated Corina at ang klinika ni Doc Yapi magsasanib puwersa ulit para bigyan ng pangalawang pag-asa na ayusin muli ang muka ni Marlu. So ngayon, hindi ko alam kung anong plano mo sa buhay, no? Pero ang gagawin ng Rated Corina para sa'yo ulit, Marlu, ay paayos natin ulit yan. Thank you. Hindi ba? Thank you po. Pero kailangan may kooperasyon mo, magpapapayat ka ulit. Ma'am, kakayanin ko. Kakayanin mo talaga, Opo. ha? Kasi po, may pamilya na po ako na totoong umaasa sa akin. At sabi ko nga po, baka ito na yung hiniling ko kay Lord ng pangalawang pagkakataon. Side note, even the scars here, kailangan natin siyang i-handle. Which, ang good side naman dito, wala kang acne, walang ongoing acne. Importante, dapat medyo kalahating papayatin siya. Tapos syempre, papakinisin natin ulit yung scars niya. Kasi syempre, hindi natapos yung trabaho dun eh. Dahil medyo nawala siya eh.
So yun, syempre, papaputiin din natin. And then, the whole package, yung ngipin, pati yung buhok, aayusin natin. Tignan natin kung anong mangyayari sa Transformation 2.0 nitong si dating Sander Ford na ngayon pinaninindigan mo na si Marlu. Everybody deserves a second chance, hindi po ba? Lalo't nagsisisi. Pero take note, hindi ito unli ha. Huwag naman sana itong abusuhin dahil hindi habang panahon, may mga taong patuloy na uunawa at tutulong. Kaya habang may magandang pagkakataon pa, pagyamanin at huwag sayangin. Ang bagong Marlu 2.0, abangan sa susunod na kabanata.